Maligayang pagbabalik kapatid, it's Kapatid Oven is here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang blueprint ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2023 hanggang 2028. Oh boy! Halika kapatid at iyong tunghayan ang mga plano at plataforma ni Pangulong Bongbong Marcos para sa taong 2023 hanggang 2028. Alamin natin ang laman ng isip ng ating Pangulo at siyasatin nating mabuti kung ang mga ito ba ay makakatulong sa ating bansa sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng bayan. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Nito lamang nakaraan ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang executive order na nag-approve tungkol sa Philippine Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028. Inanunsyo ng Presidential Commission's Office ang plano at sinabing magsisilbi itong roadmap ng ating bansa tungo sa pagbangon ng ekonomiya at pag-unlad. Sa ilalim ng Executive Order No. 14 na nilagdaan noong January 27, ang plano sa pag-unlad ay naglalayon na ibalik ang bansa sa isang high growth trajectory at higit sa lahat ay umpisahan ang pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan para sa isang maunlad, inklusibo at matatag na bansa. Ang proyekto ay kilala sa tawag na Philippine Development Plan o PDP. Ang formula ng PDP 2023 hanggang 2028 ay nagpatibay ng isang buong gobyerno at panlipunang diskarte na sumailalim sa ilang buwang consultative, collaborative na pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga local government units, development partners, kabataan, sectoral expert, pribadong sektor, at mga grupo ng stakeholder. Ang PDP 2023 hanggang 2028 ay isang plano para sa malalim na pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan upang muling pasiglahin ang paglikha ng trabaho at pabilisin ang pagbabawas ng kahirapan sa pamamagitan ng pagtutulak sa ekonomiya pabalik sa isang landas ng mataas na paglago. Ang paglagong ito ay dapat na inklusibo, pagbuo ng isang kapaligiran na nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mga Pilipino at binibigyan sila ng mga kasanayan upang ganap na makilahok sa isang makabago at pandaigdigang economic competition. Sinabi ng PCO na ang 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagsilbing pundasyon para sa plano na naglalayong muling pasiglahin ang paglikha ng trabaho at pabilisin ang pagbabawas ng kahirapan habang tinutugunan ang mga isyu na dala ng pandemya ng COVID-19 dahil hanggang ngayon ay dama pa rin ng ating bansa ang epekto ng pandemya. Bagamat nakakalabas-labas na tayo ng ating tahanan ay hindi pa nung ganoon na nakakabangon ng ating ekonomiya buhat sa hagupit ng pandemya. Ang PDP 2023 hanggang 2028 ay naunang inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board kasunod ng cabinet level at technical interagency discussions at stakeholder consultations. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, inaprubahan ang Philippine Development Plan para sa 2023 hanggang 2028 dahil ito ang nagtatakda ng framework ng development plan para sa Pilipinas. Kasama na rito ang lahat ng priority areas. Mapapadali nito ang koordinasyon at ang pagkakahanay ng lahat ng departamento at lahat ng ahensya sa gobyerno sa iisang plano upang lahat tayo ay nagtatrabaho sa parehong direksyon. Sa partikular, ito ay inuutos na ang PDP 2023 hanggang 2028 ay pagtibayin at ipalaganap ng lahat ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan.
Responsable rin sila sa pag-uugnay sa mga plano at inisyatiba sa paggastahan ng kanilang dibisyon o kumpanya sa mga prioridad na estratehiya at proyekto ng PDP para sa 2023 hanggang 2028. Sa pagtatapos ng unang quarter ng 2023, sinabi ng PCO, ang PDP 2023 hanggang 2028 ay ganap na at na-update taon-taon o kung kinakailangan ng NEDA. At kung magiging matagumpay ang proyektong ito na PDP, ay tiyak na malaki ang maitutulong nito sa ating bansa. Una na ay ang pang-agrikultura sa isang maunlad na lipunan na tutugunan ng agrikultura ang halos lahat ng pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Nakatustos ito sa ating pangangailangan mula sa pagkain hanggang sa mga hilaw na materyales na kailangan sa industriya. Sa maunlad na agrikultura, maiiwasan ang food shortage dahil sa epektibong pagpuproduce ng mga produkto. Sa pamamagitan ng maunlad na agrikultura, nagagawa ng lipunan na makipagkalakalan ng mga produkto na maaaring pagkikitaan ng lipunan. Kapag malayo sa kasakitan ang mamamayan, mas lalong naging epektibo sila sa mga gawain sa pamamagitan ng pagtayo ng mga ospital, mga klinika at sa tulong ng mga doktor. Mas napapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan dahil ang isang maunlad na lipunan ay mayroong malusog na mamamayan. Sunod ay ang posibleng pagtaas ng employment rate. Sa tulong ng PDP at edukasyon ay maaaring makapagtapos ang mga kabataan at nagkakaroon ng magandang trabaho. Kapag maraming mamamayan ang may trabaho, tumataas ang employment rate. Kapag lahat ng tao ay may trabaho na, may magandang sweldo na, kaya na nilang matutugunan ang kanilang pangangailangan at maaaring wala nang maghihirap pa sa kawalan ng trabaho. Yan ang kagandahan ng isang lipunan kapag lahat ay may trabaho. Sunod ay ang epektibong pamumuno ng pamahalaan. Nagiging maunlad ang isang lipunan dahil sa epektibong pinuno ng lipunan. Kaya ang isang maunlad na lipunan ay mayroong pamahalaan para mamamahala ng lipunan. Sa tulong ng pamahalaan, nagiging organisado ang isang lipunan at nagiging mapayapa. Dahil dito, napapahalagahan ng mga tao ang kagandahan na isang maunlad na lipunan. Sana ay naging malinaw sa inyo ang laman ng video na ito. Marahil tulad ko ay natutuwa ka rin sa balitang ito tungkol sa proyekto ngayon ng ating gobyerno. Basta matuto tayong magtiwala dahil hindi naman ganon na ura-urada ay biglang puputok sa pag-unlad ang ating bansa. Basta ang mahalaga ay lagi nating nababalitaan ang mga plano ng gobyerno ngayon.